Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, last Sunday po, kami po karamihan po sa mga leader ng iglesia ay dumalo po ng monthly corporate meeting sa ating pong association. So, akala ko naman magkakaroon ng eleksyon noon. Pero dahil po wala pa sa quorum, hindi pa naka-attend ng ibang mga churches, nausog po ang eleksyon sa nagaganap sa January 28, last Sunday of January. So, nagpa-unlock po tayo. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ganatin po yung pagtitito na yun, yung first meeting ng taong 2024 dito po sa ating iglesia. So, asahan po natin, tayo po ay magkakaroon po ng bisita, iba't ibang churches na association sa January 28 po. At bakit ko po sinasabi yun? Tayo po bilang mother church ng association, kasi po ang association po natin, ito po hindi pa alam ng karamihan, lalo na sa mga bago. Ang pangalan po ng association natin ay Truth and Light Churches Association. So ito po kinuha po yung pangalan ng association na yun, isinunod po sa pangalan ng ating church. Kaya karamihan po ng mga churches natin ngayon sa association ay ang pangalan mo nila ay Truth and Light. Yung iba nga lang hindi nakasunod sa Truth and Light Christian Church. So, Truth and Light pa rin, pero nadudutungan na lang ng bawat lugar nila. Say for example, Truth and Light Church of Venice, Truth and Light Church of Pilar, Truth and Light Church of Abocay. So, ang vision po na binigay sa atin ng ating Panginoon sa ating pastor, sa ating pastor, si Pastor Caloy, ay malalagyan po, pupunuan po ng churches, ang 12 bayan po ng Bataan. Sa ngayon po, 3 na lang po ang wala. 3 ba o 4? Hermosa, Dilupihan, Sambal, and Balana. Meron na ba? Si Pastor Paul nga pala. Kaya lang hindi pa natin na sasabihin si Pastor Paul. Meron na pala sa Dilupihan. So, ang wala naman po sa pinakita sa ating panumpay ng Panginoon ay 3 bayan na lang. Hermosa, Sambal, at Balana. Nakaka-challenge ko yung Balanga. Ngayon ko lang na-feel yun. Nakaka-challenge ko. Kasi sentro po yun ng Bataan. Actually, Balanga City, halos siwalay na sila sa probinsya ng Bataan. Hindi na sila included. Pero sa vision ng Panginoon, kasama ko yan sa 12 bayan ng Bataan. So, bakit ko po sinasabi? Malaki po ang kinalaman ng mga mensaheng dumarating sa atin ngayon, mga kapatid. Patungkol po ito sa paghahanda. So, ang dinidiscuss po ng Panginoon sa atin itong last messages na dumarating ay ang pag-i-step up natin. Paghahanda ng bawat isa, lalo na ang ating iglesia. Ang iglesia naman natin, mga kapatid, hindi magiging handa kung hindi nakahanda ang individual na tinawag ng Panginoon dito. Okay? Pangalan lang yung Truth and Life Christian Church. Pero ang totoo, ang Truth and Life Christian Church ay tayo po. Kung hindi po tayo nakahanda bilang individual na mga tinawag ng Panginoon, mga kapatid, hindi po uusad ang Truth and Life Christian Church at ang Truth and Life Churches Association. So, tayo po yung patuloy na kinakausap ng Panginoon. At nakikita po natin yun sa nangyayari sa ating kapaligiran. Inihanda na po ng Panginoon, sinisimulang ihanda ang ating pong pisikal na kalagayan
physical setup para po mas maging mainam po ang ating po pananambahan at magkaroon tayo ng mas mataas na kumpiyansa na tayo po ay mag-invite ng mga kaibigan natin, katrabaho, kaklase, para po madala natin ang mensahe ng Panginoon sa kanila. Madala natin ang gospel, ang mabuting balita. Malapit na po matapos ang ating pong actually, tinatawag natin ito ni Pastor Jonathan na multi-purpose room. Diyan na po gaganapin yung Sunday School ng mga bata. Diyan na rin gaganapin yung School of Ministries. Magkakaroon po tayo ng School of Ministries. Diyan na rin po yung lugar ng conference area ng mga konseho ng iglesia. Diyan na rin ang office ng pastors, ng pastoral department. Diyan na rin ang room ng mga young people kung meron silang mga events. So, pinapaganda ng Lord ang lahat ng kapaligiran ng ating iglesia. Ito nakikita niyo po dito na medyo sa ngayon ay magulo pa, pero malaking space. Ito po yung pinag-pray namin, pinapag-usapan namin nila Pastor Jonathan, ang pastoral, na dyan po simula yung medyo ano ba yan, na nagkaroon ng pagitan, medyo naantala natin ministry ng eating and then student ministry. Okay? So, papagandahin yung lugar na yan, ayusin, lalagyan ng mga shed, ng mga upuan, para makater natin yung student center. Nakasama sa vision ng Panginoon na binigay kay Pastor Talon. Student center. At ngayon, nais natin alalahanin din. Because today is November 30. Okay? It has been 8 years. It has been 8 years, mga kapatid, na hindi natin nakakasama ang ating nakaraang pastor, si Pastor Talon. Ito po yung birthday niya. Nais po natin i-recognize ang gawa ng Panginoon sa ating pastor, sa ating nakaraang pastor, sa Pastor Talon. Naging malaking pagpapala po sa iglesia, bagamat napakahirap ng dinaanan ng panahon niya. For 18 years, naglingkod siya sa Panginoon sa isang church, ang Total Life Christian Church. Nagsimula siya sa OCTC, napalitan ng Total Life Christian Church. At ngayon po, 18 years plus 8 years, ilan? 26 years, but still the message that has been given to him, the vision that has been given to him, is still fresh in our minds and in our hearts. Fresh pa rin siya. At patuloy siyang nangyayari. At yan po ang inaabangan po namin ng pastoral at ng konseho ng iglesia, yung mangyayari po sa mga susunod na araw. Lalo na po sa muling pagbibigay po natin ng panahon para ma-organize po ang ating pong association. So mga kabataan, mga young people, maghanda po kayo, i-meet nyo pong muli ang buong grupo ng mga kabataan sa association. 9 churches in PLCA, 9 churches. Meron po kayong election sa darating na January 28. Dito po. Magkakaroon ng tiga-tigatlong delegation ng bawat churches. Okay? So, nandito si Jeff. Nakita ko si Jeff kanina. So, dumating si Jeff right on time. Kung nandito ka ng January 20, kung nandito ka, kung bibigyan ng pagkakataon si Jeff na nandito sa January 28, ay kasama siya sa delegation ng church sapagkat siya yung ating young people church. And then, may sasama niya ang vice president and then ang secretary. And then, kung walang ilan sa kanila, pwedeng may sama ang treasurer.
Okay? So magkakaroon ng eleksyon ng mga young people, magkakaroon din ng eleksyon ng mga nanay ng iglesia, mga ang tawag pa rin nila is WMU, pero sa atin ngayon ay conquerors na. In-introduce na rin ito ni Ate ko last time na magkaroon ng meeting. Ang pangalan ng mga kababaihan natin ay hindi WMU, kundi conquerors. But then, dahil tayo kaanit ng convention, kasi sa convention, ang tawag sa mga kababaihan ay WMU. Pag nandun tayo sa convention, tatawagin pa rin ang grupo ng mga kababaihan as WMU. Dapat tayo sumunod doon. Okay? Pero dito sa ating lokal na iglesia, sa Truth and Life Association, tatawagin tayo kayo na conquerors at ang mga kalalakihan ay victors. Ang mga young people ay visionaries. Okay? So magkakaroon ng eleksyon. Bakit natin sinasabi, mga kapatid? Sapagkat ang mensahe natin ngayon ay, ang message natin ngayon ay pinamagatan message. Yan. Ang title ng message natin, mga kapatid, is Being Ready when the time comes to act. Being ready when the time comes to act. Okay? Pagiging handa, listen very carefully, lalo sa mga young people. Pagiging handa kapag dumating na ang panahon para kumilos. Dahil sa aming fellowship ng pastoral, kadalasan sa fellowship namin ni Pastor Jonathan, mga kapatid, ang Lord, binigyan tayo ng mensahe 26 years ago na ang church natin ay gagamitin. Hindi lamang sa Orion, kundi sa buong Bataan. Okay? Narinig, karamihan ba dito narinig na yung message na yun? Pinaniniwalaan pa ba yun hanggang ngayon? Kahit napakahaba ng lumipas. 26 years. Long years. Do we still believe the message of God? Para kasi ang daling maniwala pag may nangyayari sa ating iglesia. Okay? Pero paano kung wala pa? It has been 26 long years since marinig natin ang mensahe na gagamitin ang ating iglesia, particularly sa buong Bataan. Nung panahon na yun, wala pang ibang churches na kabilang sa ating church. Wala pa. Pero lumipas ang panahon, meron na tayo ngayon na 9 na churches na ang pangalan ay kapareho ng sa atin. Yun ay gawa ng Panginoon. Yun ay gawa ng Panginoon. Napapatunayan natin na ang mensahe ay hindi mensahe ng tao. Na ang pangitain ay hindi pangitain ng tao, kundi ito'y pangitain ng Diyos na binigay sa tao. Sa kanyang mensahe, sa kanyang plano, sa kanyang gawain, gagamit siya ng tao. Sapagkat ang Diyos ay hindi sisigaw sa kalawakan at sasabihin kung ano ang kanyang gustong gawin. Hindi tayo makakarinig ng audible voice from heaven at isisigaw at marinig natin, Orion, ganito ang gawin niyo. Walang ganon. It has been the motive sa banal na kasulatan mula ng simula pa. Gagamit ang Diyos ng tao, kakausapin niya ang tao, bibigay niya ang mensahe. At ang tao na ito, bagamat sa maraming pagkakataon sa Biblia, nakikita natin na parang atubili, pero hindi niya makakayanan, hindi niya makukontain ang mensaheng binigay ng Panginoon sa kanya at ito'y isisiwalat niya.
At tayo bilang Iglesia, Truth and Life Christian Church, ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makarelay ng kanyang salita, ng kanyang mensahe, ng vision, ng pangitain. At nakikita natin nagaganap na ito at nagsisimula. Actually, matagal na nagsimula, but then the message na binibigay sa atin ng Panginoon is, God is building up the reputation. Nung panahon na una nating narinig ang salita ng Panginoon, it seems, although it is true, although it is founded in the very words of God, but nobody listens. Walang makikinig, walang gustong makinig. Bakit? Kagaya ng mga nangyari sa mga naunang pinili ng Panginoon, nagsasalita sila, pero it seems walang makikinig. Bakit? Dahil kulang pa ng reputasyon. Okay? But still, kailangan sabihin ang salita. Sapagkat kung hindi sasabihin ang salita sa panahon na wala pang nangyayari, hindi mo pwedeng tuntunin na ito'y nasabi na noon pa. Kung sasabihin mong sinabi ng Panginoon ito, sinabi ng Panginoon ang mensahe sa panahon na meron ka ng reputasyon, pwede mong gawa-gawain lang ang salita. Pero ang Panginoon sa kanyang hindi malirik na karunungan, palaging nauuna siyang magsalita kahit wala pang nangyayari. Gaya sa creation, let there be light, and there was light. Let there be expansion. Walang makikita pero nauuna ang salita ng Diyos at mangyayari at matutuntun mo na ito nga ay salita at gawa ng Diyos. It has been 26 years. But then our God is starting to unveil, buksan, ipakita, iparanas, ipadama ang katotohanan ng kanyang mga salita. Sa amin sa pastoral, nakikita namin ang panahon para kumilos. At ito ang admonition ng church, ng Diyos sa ating church. Mga kapatid, hindi tayo mananatiling stagnant. Hindi tayo mananatiling walang ginagawa. Hindi tayo masisiyahan na whole new building, whole new facility, and then we are the same here, the same old ways, na parang hindi tayo mag-i-improve. No! We must be ready when the time comes to act. Kailangan handa tayo. Pag inihain na sa atin ang palatuntunan kung paano tayo susulong sa gawain ng Panginoon. So are you in God's ground for the future ministry? Yung future ministry na yan ay ngayon na, nagsisimula na. So, kunin natin ang sinasabi sa awit o Psalms chapter 78 verses 17 to 72. Ganito po ang sinasabi. Mamaya babasahin ko yung Tagalog. Kunin natin ang istorya ni David. Paano siya hinanda ng Panginoon? Paano siya nakita natin nakaredy siya sa malalaking battle na inihanda ng Panginoon para sa kanya. Psalms chapter 78 verses 70 to 72 says, He chose David his servant and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people Jacob, of Israel, his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. So ito yung kabuang story ni David. Yung Psalm chapter 78, verses 70 to 72. Sinabi dito yung kabuang istorya ni David. Saan siya nanggaling?
Ano siya noon, nung hindi pa siya king, ano siya? Shepherd, pastor. Sinabi rin dito kung ano yung naging dulo ng buhay ni David. David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands. He led them. Okay, so David was trained by God as a shepherd. Pakinggan niyo mabuti. Kasi minamaliit niyo mga sarili niyo. Baka hindi kayo nangangarap para sa Panginoon. Pakinggan niyo mabuti yung istorya ni David. Kung saan siya nanggaling. Baka maaaring iniisip natin, sino ba naman ako? Ano ba naman mangyayari sa akin? Eto lang ako. Ganto lang kami. Dito lang ako nanggaling. Tingnan natin mabuti yung istorya ni David. David was trained by God as a shepherd in the wilderness to be seated at the throne as future king of Israel. Parang walang connection, di ba? Ang training na ang paghahandang ginagawa ng Diyos sa future king ay paano? Pagpapastol ng mga tupa. Okay? Parang walang connect. Walang connection. Pero ganun katalino ang Diyos. Ano ang kinocultivate niya? Anong binubuo niya? Anong minomotivate niya? Anong inihahanda niya sa puso't isipan ni David? Na sa pamamagitan ng pagpapastol ng tupa, araw at gabi, niluluto pala yung buhay ni David para isang araw, iupo siya bilang hari ng Israel. And he is the greatest. Siyempre, hindi kasama si Jesus Christ. He is the King of Kings, Jesus Christ. But sa mga tao naging hari ng Israel, David was the greatest king of Israel. At walang nakakapantay sa kanya. Okay? The motive has been there in the patriarchs. Yung paano nagpiprepare ang Panginoon. Si Abraham, pastor. Yung anak niya si Isaac, pastor. Yung anak ni Isaac na si Jacob, anong napag-aralan natin? Ano si Jacob? Pastor. Kahit hindi yun ang simula ng buhay ni Jacob, dinala pa rin ng Diyos si Jacob para magpastol sa kawan ni Laban ng how many years? 20 years. Yun ang training. At ipapasa niya ito sa kanyang mga anak. Si Joseph, si Moses kahit na nasa kaharian ng Ehipto, nilabas siya ng Panginoon doon para pastol for how many years? 40 years. Nagpastol si Moses. Yun ang preparasyon ni Moses para magawa niya kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Huwag mong mamalitin kung sino ka. Huwag mong mamalitin kung anong nangyayari sa iyo. Are you isolated in a circumstance that you don't like, na parang ikaw lang mag-isa, walang nakakakita sa iyo, hirap na hirap ka. Huwag mong mamalitin yun. Maaring hinahanda ka ng Panginoon sa isang malaking gawain. Kagaya ng nakita natin sa motive ng preparasyon ng Diyos mula pa sa simula. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, and then now, pinag-aaralan natin si David. Okay? Bakit shepherding? Shepherding o pagpapastol ng tupa. Bakit yun? Shepherding is a common profession in biblical times. Kasi yun yung kayamanan nila. Nagpapadami sila ng kanilang mga kayamanan, ng kanilang mga tupa, kanilang mga alaga. So yun yung buhay nila. Shepherding is a common profession in biblical times. It was a highly responsible job. Kung tinawag ka ng Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon, kapatid, siguradong tatrabahuin niya
ang pagiging responsable mo. Hindi tayo nagpupunta dito para magpa-cute. Hindi tayo pupunta dito para kumanta lang, pero ang gusto nating mangyari ay sumikat tayo o makita tayo. No. Hindi yun ang ating trabaho. Ang trabaho natin na gusto makita ng Panginoon is maiprepara ang ating sarili na maging responsable sa totoong trabaho. Hindi pa ang ginagawa natin na ito, mga kapatid, yung corporate natin o yung ating pag-awit ng sama-sama, pakikinig ng sama-sama. This is not yet the ultimate work na gusto makita ng Panginoon sa atin. Okay? Mga preparasyon ito, kinukultivate ng Lord ang ating responsibility. Kaya marami sa ating mga kapatiran nalalagay sa mga matitinding problema at kinu-question nila ang Diyos. Bakit? Bakit ganito buhay mo? Bakit ganito nangyayari sa amin? Hindi natin namamalayan na ang Diyos ay merong tinatrabaho sa atin. Sapagkat paano ka magmi-minister, kapatid, kung hindi mo naiintindihan o hindi mo nai-internalize ang sitwasyon o problema ng mga taong lumalapit sa iyo. Okay? Paano ka tutubuan ng damdamin tutubuan ng care? Ano yung care sa Tagalog? Concern, no? Paano ka tutubuan ng care o concern kung hayahay naman ang buhay mo? Wala kang problema. Nagiging, ano tawag doon? Nakaka-relate ka sa problema ng iba kung ikaw din ay nakaranas ng ganong klaseng mga problema. At yun ay sinasadya ng Panginoon sa buhay mo. Naniniwala ba kayo doon? Sinasadya ng Panginoon sa buhay mo. Kapatid, nasasaktan lamang tayo kasi hindi natin nakikita na ang gawa ng Panginoon ay para sa ikabubuti natin. Gano'n man kahirap yan. Kaya nasasaktan tayo kasi gusto natin hayahay. Gusto natin yung masarap na buhay. Gusto natin yung upo-upo, hila-hilata, nood-nood TV, kain-kain ng masasarap na pagkain, pasyal-pasyal, punta-punta sa mga mall. Yun ang gusto ng katawan natin. Pero sinasadya ng Panginoon, kagaya ng nakikita natin kina Jacob, kina David, nabigyan sila ng mga difficulties sa buhay. Kasi merong malaking trabahong ipagkakatiwala sa kanila ang Panginoon. Do you believe that? Kaya huwag mong iiwasan, kapatid. Shepherding is a highly responsible job. The flocks were completely dependent upon shepherds' guidance, provision, protection. Yun ang binibigay ni David sa kanyang mga tupa. Okay? Ginawa niya yung sa mahabang panahon, kagaya ng istorya ni Jacob na napapag-aralan natin. Iningatan ni Jacob, nilid ni Jacob, pinrotektahan niya, pinrovide niya ang pagkain ng mga tupa for how many years? For 20 years. At naging masigla at dumami ang flocks na pinamamalaanan ni Jacob. O ganun din kay David. David had spent his early years as a shepherd. This was his training ground for the future responsibilities God has in store for him. Okay? When David was ready, pakinggan mabuti, and God's perfect time has come, God
took him from caring for sheep to caring for Israel's people. For God's people. Binunot na siya. Nung panahon na, hindi pala yun ang talagang buhay ni David. Ang shepherding o pagpapastol ng mga tupa ay preparasyon pala ng Diyos para sa isang malaking gawain sa Kanya. Ganun magtrabaho ang Lord. Baka akala natin ang ginagamit ng Panginoon na mahuhusay sa pagdi-deliver ng Kanyang mensahe ay galing sa Harvard, galing sa Oxford, galing sa mga matitinding schools, galing sa Ateneo, galing sa UST, galing sa matitinding school. No. Kadalasan pinipili ng Diyos ang mga aba sa mundo ito. Kadalasan pinipili ng Diyos yung mga taong kaya niyang durugin at imolde ang mga puso't isipan. Hindi gumagamit ng Diyos ng mga tingin sa sarili, mas matalino pa sila kaysa sa Diyos. Mapapahamak sila. Kaya ang nakikita natin sa mga Pariseo, mga mga leaders ng church na yan, sa mga eskriba, sa mga Saduseo, sa mga tagapagturo mismo ng salita ng Diyos, sa mga rabbis na tinatawag ng Panginoong Kristo na mga ulupong. Okay? When David was ready, and God's perfect time has come, nilipat na siya ng Diyos mula sa pag-aalaga ng tupa, papunta sa pag-aalaga at pagsisinop ng mga anak ng Diyos sa Israel. If we will look back to David's younger years, we will find that his leadership skills and character were shaped during those years of difficulties. On the hillsides, when he was shepherding, and on the wilderness, when he was tending sheep. Okay? Yun ang training ni David. Hindi si David sinabak sa school of Harvard nung panahon na yun para maging mahusay siyang leader o maging mahusay siyang king ng Israel. Okay? Sinabak siya ng Diyos sa pagbubuo ng responsibilidad. Mamahalin ba niya ang mga anak ng Diyos, ang mga Israelita na pinili ng Diyos? Mamahalin ba niya paano niya ilinid, paano niya ipoprovide, paano niya ipoprotektahan? Ginamit ng Diyos ang panahon niya sa pagpoprotekta at pagprovide at pag-guide ng mga tupa. Kung paano niya yung ginagawa sa mga hayop, sa mga tupa, how much more kung ang inaalagaan ni David ay mga tao na hinirang ng Diyos. Okay? During those difficult, empty years, we were wondering how many times did David wonder if his life would ever amount to anything. Parang sa hinaba-haba ng panahon ng kanyang pagpapastol sa mga tupa, mag-isa siya, parang si Jacob, umaga, sa init ng araw, sa lamig ng gabi, nakukulangan ng tulog sa pagbabantay, baka masila ng mga hayop, baka manakaw ng mga kanuglog, ng mga mandarambong. Maaaring nag-iisip si David sa kanyang pag-iisa, sa kanyang isolation. Maaaring iniisip niya, ito lang ba ang buhay ko? Andito lang ako sa palaisdaan kung ikaw ay mangingisda. Ito lang ang buhay ko? Andito lang ako sa bukid. Ito lang bang buhay ko? Dito na ba ako tatanda? Dito lang sa pagpapastol ng mga tuta. Maaaring David is the same, kagaya ng mga naiisip natin mga kapatid, na nagtatanong sa Panginoon, na nagtatanong sa ating sarili, sa kanyang pag-iisa. Ito na lang ba talaga ako? Ito lang ba buhay ko? Pero nakita natin kung anong ginawa ng Panginoon kay David. At nagkakaroon tayo ng pag-asa. Nagkakaroon tayo ng kumpiyansa
So God can do the same with us. Pwede rin gawin ng Diyos sa atin kung anong ginawa niya kay David, kung anong ginawa niya kay Jacob. Akala natin, walang nangyayari. Akala natin, hanggang doon na lang, ngunit meron palang binubuong karakter, meron palang binubuong pagkatao ang Diyos sa pamamagitan ng mga mahirap, ng mga difficulties, ng mga problema na dumarating sa ating buhay. So, ano yung mga preparatory tasks na nabanggit natin na ginawa ng Diyos kay David? What are these tasks? Preparatory tasks. Yan. Medyo siguro maano yung tawag dito. Medyo may nagte-take ng time yung pagpindot, ano? Okay. So, these are the preparatory tasks na nakikita natin sa buhay ni David, kung paano siya hinubog ng Panginoon. Anong mga ginamit ng Diyos at nilagay kay David para maging kagamit-gamit siya sa kanyang future na assignment, being king of Israel. Number 1, guidance. Okay, ano nakita natin kay David? David has been the flock's compass so that they will never be astray from the fold every day. Araw-araw ginagawa ni David ito. Siya ang nangunguna sa kanyang mga tupa at inihahatid, dinadala ang mga tupa sa kung saan sila dapat dalhin. At araw-araw niyang ginagawa ito. Kaya makikita natin that David has been a very good guide. Ano yung guide sa Tagalog? Ha? Gabay o giya sa bansang Israel. Ayun ang ginamit ng Lord. Hinubog si David sa pag-guide araw-araw sa mga tupa. Siyang nauna. Dito ko kayo dadali. Okay? Hindi niya naisip na yun pala ang gagawin niya o ang paghuhubog ng Panginoon sa kanya dahil siya'y magiging giya o guide o gabay ng buong Israel. Araw-araw niya itong ginagawa. Natuto siya kung paano mag-giya, maggabay ng kanyang nasasakupan. Number 2, provision. David led the flocks to a better pastures and fresh water every day. Okay? Being the king of Israel, tinuruan din si David, mga kapatid, ng Diyos, kung paano siya mag-provide sa kanyang nasasakupan. Ginawa niya ito araw-araw, kaya naging handa siya na i-provide o maging utak ng Diyos para mapakain at masustain ang buong bayan ng Israel. And then number 3 is protection. David, in more than one occasion, had endangered his life and killed a lion and a bear to protect his flock. So kung babasahin niyo yung story ni David, mga kapatid, nagkaroon ng mga pagkakataon na isinalang ni David ang kanyang buhay para protektahan ang mga tupang inaalagaan niya. Protektahan saan? Sa leon, in one instance, and in another instance, sa bear. Ano yung bear nga pala sa Tagalog? Oso. Bear, kung titignan niyo yung bear at ang lion, imposibleng manalo ang tao sa leon at sa bear. But then, mga kapatid, isa itong paraan ng Diyos para i-prepare si David. Para pagdating ng Panginoon ay ng panahon, nagagamitin siya ng Panginoon sa isang malaking challenge. Kailan dumating yung isang malaking challenge na yan? Kung alam niyo yung story ni David. Nung dumating yung challenge ng mga Pilisteo, ng Philistine, ready na si David. Okay? Sapagkat meron siyang preparasyon na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Sa ating maaaring tayo nagpo-complain sa mga maraming problemang dumarating sa ating buhay. Maaaring kung tayo si David, tatakas tayo sa moment. Iiwanan natin ang ating mga tupa at hindi natin haharapin ng leon.
Pero ang Diyos ang naglagay ng leon at ang Diyos din ang naglagay ng katapangan at ng pagmamahal sa puso ni David para protektahan ang kanyang mga tupa. Labanan, isalalay ang kanyang buhay at patayin ang leon at ang oso. Sa ating Diyos nanggaling lahat yun. Isa itong paraan upang i-prepare si David sa isang tunay na labanan. Nung harapin niya ang kinakatakutang leon at oso ng mga Pilisteo, si Goliath. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang kahandaan na ginawa ng Panginoon. And then, lastly, prayer. Okay. David, alone with his thoughts, he prayed. Reflected and developed literary skills as he wrote his prayers to God. Paano natin mapapatunayan, mga kapatid, na si David, sa kanyang pagpapastol ng kanyang mga tupa, ng kanyang mga kawan, ay nananalangin? Paano natin mapapatunayan? Who wrote the book of Psalms? David. Ano ang contents ng book of Psalms? Sabihin natin, edi siyempre pasal mga awit. Mga awit yun, kapatid. Pero ito yung mga panalangin ni David. Kailan ginawa yun ni David? Nung siya ay shepherd. Most of them ay kinumpose ni David nung siya ay nag-iisa sa ilang. Nag-iisa sa wilderness, kasama ng kanyang mga tupa. David is praying. Okay? Isa itong malaking component, mga kapatid, sa pagpiprepara ng ating sarili sa gawain ng Panginoon. Guidance. Ano-ano yung preparatory task na ginagawa ng Lord sa buhay ni David? Guidance, provision, protection, prayer. Now, in closing, when the perfect time of God came, and David is ready to act, God used David to rescue Israel from Goliath and the Philistines. Hindi siya magkakaroon ng ganong tapang, mga kapatid, kung hindi niya naranasan ng paulit-ulit ang Panginoon nung siya pa lamang ay isang pastor. Anong sinabi niya kay Goliath? Sino to? Sino ang hangal na ito na hinahamon ng aking Diyos? Di ba yun ang sinabi niya kay Goliath? Sino itong hangal na ito na hinahamon ng aking Diyos? Buong Israel, kasama ng kanilang hari na si Saul, ay nanginginig sa takot sa pangitain ni Goliath. But this shepherd, ang isang pastol na ito, na inihanda ng Panginoon at binigyan niya ng mga experiences sa mahabang panahon, iba ang tingin niya kay Goliath. Sapagkat siya ay iniready ng Panginoon sa matinding labanan. Sino itong hal na ito nang hinahamon ang aking Diyos? Sino yan? Wala siyang takot kay Goliath. Because he already experienced killing a lion and a bear because of the mighty hand of God. So when the perfect time of God came and David is ready to act, God used David to rescue Israel from Goliath and the Philistines. David's heart was strong and his hands had been trained by God in the wilderness. David is ready. Yan ang tanong natin sa ating mga sarili. When the perfect time of God comes, and it already came, dumating na po ang perfect time ng Panginoon sa ating iglesia. Sinong naniniwala? Itaas ang kamay. Dumating na ba ang perfect time ng Diyos sa iglesia? Itaas yung kamay nyo. Anong kinakahiyan nyo? Kasama ba kayo?
The perfect time of God has come. When the perfect time of God comes for you to act, can you say with confidence to Him, kaya mo bang sabihin sa Diyos? Sa kalagayan mo ngayon, dumating na ang time ng Lord. Eto na siya. Susulong na tayo. Kaya mo bang sabihin sa Lord, here I am, Lord. Nandito ako. Use me. I am ready. Kaya mo bang sabihin sa Diyos ng buong kumpiyansa, kapatid, sapagkat dumating na ang panahon ng Panginoon para gamitin ka. Hindi ka pwedeng manatiling nakaupo at walang ginagawa sa Panginoon. Kailangan mong magkaroon ng responsibilidad. Kailangan mong magkaroon ng mga baon sapagkat hindi tayo forever dito sa mundo ito. Hindi tayo palaging nasa mundo ito. Si Pastor Doy, 50 years old na. Si Pastor Kaloy, 60 years old nung kinuha siya ng Panginoon. Meron ba tayong nasasabi ngayon na kinuha nga si Pastor Kaloy ng Lord, pero meron ba tayong nasasabi ngayon na ginawa ng Diyos sa buhay ni Pastor Kaloy? Meron ba tayong nasasabi? Meron! Ang trabaho hindi lamang sa pastor. Tandaan natin yan. Ang trabaho hindi lamang sa pastor. Yes, maganda na tayo. Maganda ng bahay sambahan natin. At patuloy na gumaganda. At magpapatuloy na gumaganda. Nagaganda. Hindi ito mapipigilan. Maniwala kayo o hindi na ito mapipigilan. Nagsisimula na tayo. Ang tanong, kapatid, nasan ka? Kaya mo bang sabihin sa Panginoon na sa pagsulong natin, sa Kanyang harapan, sasabihin mo ng buong kumpiyansa, here I am, Lord. Use me. I am ready. Handa na ako. So, the admonition of the Lord is still the same nung sinimula ng pananambahan natin ng face-to-face. Kailangan natin na step up. Are we doing more than? Are we working more than what is asked from us? What is expected from us by God? Ginagawa ba natin, church? Kailangan makita ito ng Diyos sa atin. Kailangan hindi tayo manatiling idle at walang ginagawa. Kailangan i-translate natin ang ating pagpupuri, pagpapasalamat sa mga blessings na dumarating sa atin sa pamamagitan ng ating responsibility, ng ating readiness kapag dumating na ang pagkakataon na gagamitin ka ng Panginoon. Papurihan natin, pasalamatan ng ating Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila, salamat po sa patuloy mong pag-i-encourage sa amin. Salamat sa buhay ni David. Isang pastol, isang ordinaryong tao na sinasabi ng mga eskola na meron lang height na 5 foot 2 inches. Isang ordinaryong lalaki, pastol, common, hindi nakikilala. Ngunit sa kanyang pag-iisa, hindi namin namamalayan at hindi niya namamalayan na siya pala'y inihahanda mo na. Ama, kagaya ng buhay niya, nawa ang makita namin, Panginoon, sa aming sarili ay hindi murmuring o pag-angal sa sitwasyon o pagtatanong at pag-focus sa aming sitwasyon at sa aming mga problema at sa aming mga sarili. Nawa ang makita mo sa amin, Panginoon, ay matinding anticipation
na meron kang inihahandang malaking gawain para sa amin. At ang dahilan ng mga kahirapan, ng mga difficulties na aming pong dinaranas sa aming buhay, sa anumang aspeto, ay paraan mo upang ihanda mo kami sa malalaking labanan, gawain para sa iyong kapurihan. Ama, like David, tulungan mo po kami na pag dumating ang panahon na kakailanganin mo na kami at gagamitin, ay meron kaming kumpiyansang sabihin sa iyong harapan, yes, Lord. Yes, my God. Here I am. Use me. I am ready. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa iyong karunungan na binibigay mo po sa amin. Naway ma-inspire kami, Panginoon. At magdulot ito, Panginoon, ng kainaman sa aming mga buhay. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kataasan, sa iyo po ang pasasalamat, sa iyo po ang pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yan po ang life's question natin, mga